Nandito lahat at nakikiisa sa atin. Sa ating mga kasama, kala Secretary Del Ranque, kay Eric Celis, kay Kuya Rani, mabuhay kayo! Mabuhay! Tayo po ay nandito para manawagan sa ating gobyerno. Pakinggan niyo po ang ating panawagan para magkakaintindihan po tayo. Nire-respeto po natin yung ating mga kasamahan na nandito sa ating kanan. Tayo po yung nakikiisa sa kanila. Although meron po tayong agreement ng ating pinirma, nagpapasalamat po tayo sa Quezon City DPOS, kay General San Diego at kay Colonel Silvio ng QCPD. Maraming salamat po sir sa pagbibigay ninyo sa atin ng permit na tayo magsama-sama rito. Ang United People's Initiative po, on behalf ng ating lead convener, General Robio Pulis, nagpapasalamat po sa ating lahat, lalo na sa INC. Nagpapasalamat po tayo sa kanila na ngayon ay nagkakaroon sila ng parallel na event sa Luneta. Maraming salamat po sa kanila. Maraming salamat sa mga kapatid natin KLGC. Maraming salamat sa inyo. Sa mga kapatid natin na GIN, maraming salamat. Marami pong way na makipaglaban tayo. At nire-respeto po natin yan. Nanawagan po tayo sa lahat ng political groups. At ang tanging pagmumulong sa atin ay tumulong ang ating mga kapatid na nandito ngayon. Nagpapasalamat kami. Kaya Secretary Alcusi, maraming salamat sa tulong sir. Maraming salamat sa ating mga grupo kay Miss Cathy Binan. Maraming salamat Sister. Kay Miss Cindy. At sa lahat ng tropa ng UPI. Kay General Tita. Kay General Berhino Garcia. General Simoy. Maraming salamat sa kanilang lahat. Kaya tayo nandito. Ang hirap po na pagkaisahin ang bansa natin. Napakahirap. Napakahirap. Ang mga pulis na nandito, hindi natin sila kaaway. Hindi natin sila kalaban. Kakampi natin sila. Kaya ang ginawa ng United People's Initiative, 4 na araw kami, 4 na beses nakipag-meeting sa kanila para maisagot tubaran ito. Ang Armed Forces of the Philippines, United People's Initiative lang ang nakipagharap sa kanila face to face para banggitin lahat ng problema na mayroon sa bansa natin. Ulitin ko, napakahirap i-unite ang bansang ito. Tayong mga lumalaban against sa katiwalian, may kanya-kanyang pamamaraan at nire-respeto natin yan. Nire-respeto natin yan. Mamaya, marami pang parating sa atin. Marami pang parating. Lahat mabibigyan ng pagkakataon na magsalita sa stage na ito, lalo na yung ating mga kababayan na hindi nabibigyan ng tsansa na magsalita. Sila yung mga nakaranas ng kahirapan sa dulot ng mga pagbaha. Maraming mga namamatay sa ating mga kababayan. Yun ang gusto natin magsalita sa stage na ito. Marami pong darating rito na magsasalita pa at bibigyan natin ng pagkakataon. Yung ating nasa kanan ng mga kaibigan, bibigyan natin ng chance silang magsalita. Lahat po tayo, lahat ng ating mga efforts, sana hindi matapos ngayong gabi. Ipagpatuloy natin ang ating pakikipaglaban para mabigyan ng katarungan ng ating bansa. Bago po ako magtapos, kulang na lang po sa isang mamamayang Pilipino ordinaryo na namatayan ng pamilya ang pumatay din. Pero hindi natin ginagawa. Tayong mga naapi, tayo ang sumusunod sa batas. Pero yung naapi, sila ang tumabali sa batas. Malayo yun, oh. Sa ating mga kapulisan, sana i-open ninyo ang inyong damdamin, ang inyong maisipan, dahil kabilang sa naghihirap sa bansa nito ay ang inyong mga pamilya. Sa ating mga kasundaluhan, ganun rin sa ating mga kasundaluhan. Kailangan magsama-sama tayo para matapos na ang laban na ito. Kailangan natin ng accountabilities. Kailangan may maparusahan. Hindi mo masabat ang nangyayari sa ito. Kailangan mo mag-imbestigahan. Ulit ito. Kailangan mo mag-imbestigahan. Mas malakas. Kailangan mo mag-imbestigahan.
Well, pwede niya, kapatid. Napakinggan natin yung panawagan. Katotohanan yun. So, tatapusin ko na ang ating katalumpate. Magkaroon tayo ng pagkakaisa. Hintayin natin ang mga kasama. Dito na tayo matutulog. Hindi tayo alis. Yes. Maraming salamat. United People's Initiative. Naiintindihan ko po marami po sa atin ang galit na galit ngayon. Opo. Kaya nila, bibigyan pa ng 1 minuto. Magsalita ka na. Ngayon na. Go! Binibigyan mo natin lahat. Gusto ko magsalita kung pumili. Pero lahat mo na papalit po dito. Pakinggan din po natin. Dahil para sa atin ito, nagkakasin ko lang. Pakinggan po natin. Okay lang po ba? Okay, maraming salamat. Mabuhay ka lang! Mabuhay ka lang! Yes. Oh. Okay. Tatay, yun lahat ang gusto natin. Patayin mo na natin yan. Okay. Yes, tatay. Ito po. Patayin mo na natin. Tama po. Lahat po na masasabi. Opo. Mabuhay ka tatay. Mabuhay po kayo. Naiintindihan ko, lahat tayo galit. Lahat tayo galit. Pero bigyan din natin ang isa't isa ng pagkakataon magsalita, tatay. Opo, tatay. Thank you very much, tatay. Thank you very much. Maraming salamat, tatay. Thank you. Thank you. Okay. Maraming salamat po sa United People's Initiative sa inyong salitang nagbibigay lakas at pag-asa sa ating lahat. Ang inyong mensahe ay paalala na dangal ay hindi nasusukat sa ranggo o titulo, kundi sa katapatan ng bayan. Tama ka, partner. Ngayong araw, sinisimulan na natin ang mga tungo sa bansang tapat. May malasakit at may pananagutan. Partner, ang dami nating kababayan ngayon at ramdam na ramdam ko ang galit nila. Ang galit nila, kaya naman talaga kung mapagbibigyan natin ang bawat sektor ngayon para makapagsalita, pagbibigyan natin. Hindi ba, partner? Yes, tama ko ulit, partner. Pero syempre, gusto natin marinig kung gaano kalakas ang sigaw ng taong bayan! Okay, kung napanood niyo ang 1 and 2, nabitin kayo, ito na po ang part 3. Na nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos, Speaker Martin Romualdez. Mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa Baikam. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang dito sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat.
administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Kaya ngayon, ay hinahamon ko si Ombudsman Remulla kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romualdez kung magbibigay ako ng ebidensya. Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya. Imbestigahan niya ang fraternity bribe at ang kanyang kaibigan, si Speaker Martin Romualdez, kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya. Imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos. Sabi nga ni BBM Monzona, let's do it right at mahiya naman kayo, hindi ko ba? Nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion insertion ng Presidente. Alam ko po na hindi gagawin yung Ombudsman Remulla ang hamon ko. Pero magaling ang Senado sa investigasyon at ako ay naniniwala na dahil sa kanila, lalabas ng katotohanan. Yung pulistahan ng mga projects, ilalabas ko din kasama ng video nito. Dahil dito, mas lalong marami ang ipafile na kaso sa akin. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako, para masira ang aking kredibilidad. Darami din ang banta sa buhay ko at ng aking pamilya. March 2025 pa lang, si Speaker ay nagpaparinig na sa akin sa aming meeting that he will shoot me if I will talk. At pagkatapos niyang sabihin sa akin in a phone call na don't come home, we will take care of you, tumawag ulit si Speaker Martin at sinabihan niya ako na pag umuwi ako will be dangerous kasi they might hire someone to do a rub out on me or hire the police to kill me while in jail. Una pa lang ito sa mga gusto kong ibunyag. Marami pa akong dadalhin sa liwanag. Isa na dito ay kay Henry Alcantara ng DPWH Boys, ang sinasabi nilang halaga sa ICI ay 21 billion. Hindi po totoo yan. Ang totoong numero ay 56 billion pesos. At yung pong halaga na yan ay kay Pangulong Bongbong Marcos at Martin Romualdez na punta lahat. Ilalabas ko po ang buong detalye sa darating ng mga araw. Kaunting pasensya pa po. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Sa inyong lahat sa Pilipinas, lalong-lalo na sa aking pamilya, taos-puso akong humihingi ng paumanhin. Ginawa ko lang ang ito sa akin. Pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Uulitin ko po, yung pong pera, wala pong napunin sa akin. Dumaan lang po ang pera sa akin para i-deliver kay Speaker Martin Romualdez at Pangulong Marcos. Salamat sa inyong pagkakas. Nakakagalit! Yan po ang part 3. Pero bago tayo magalit, at bago magalit, ang MMDA, tinatawagan natin ng white, may-ari ng white van plate number SAB 4595, SAB 4595, kindly move to avoid being towed. Okay, pakitanggal na lang po. Pakitanggal na lang po para maayos po tayo dito. Ngayon, nakapanood na nila, partner. Ako, hanggang ngayon parang hindi ako makapaniwala sa mga nangyayari. Kaya naiintindihan ko kung bakit galit na galit ang aking mga kata sa mga Pilipino dito. Kahit saan, lahat tayo nakakagalit dahil lahat tayo nagbabayad ng buwis. Lahat tayo Pilipino. Diba? Inilunglong natin siya. Ang ating mga nagpapatakbo ng bansa. Tapos ganito ang mangyayari sa Pilipinas. Kawawa tayo, kawawa talaga tayo. Pati yung mga susunod na generasyon, kaya ngayon pala, eto na, narito tayo ng TV4. Kaya naman may mga nag-aalaga at natutuwa ko na may mga youth sectors